ba ano bang default mo? Ikaw ba ay introvert ka ba or extrovert? Sa totoo lang, introvert ako. Talaga? Introvert ako. Enjoy ako maglakad mag-isa. Enjoy ako. Wala si Kay, nasa La Union, di ba? Usually, pag wala ang commander mo, gagawin mo, inom. Actually, hindi ako uminom eh. Tropa, no? Party ka. Sa akin, bro, wala. Pa-carwash ako, upo ako doon, pinapanood ko yung carwash ko, nanonood ako ng mga TikTok kasi gusto kong kumuha ng mga ideas. So, nagkape kami kagabi ng mga kaibigan ko lalaki, kasama nung isa yung anak niya. So, very, very introverted. Enjoy ako doon sa favorite time ko ng araw ko is, nasa kwarto na ako, nanonood ako ng Netflix ko, kumakain ako, uminom ako ng tsaa ko. Yun yung favorite time ko for the day. Pero I know that my job entails me to be an extrovert. So, based on my job, I need to be an extrovert. Pero if I had the choice na introvert bigyan mo ako ngayon ng 100 million, umalis ka na, gagawin ko eh. Walang problema sa akin yun. Kumbaga, introverted ako by default. Pero mahirap kumita sa mundo ngayon kung hindi ka extrovert. Correct. Kailangan mo ng... So, hindi rin naman ako plastic. Alam ko naman na introvert ako. Pero para sa pera, magiging extrovert Switching ako. hats, di ba? Magiging extrovert ako. Adjust ka, di ba? Nakaka-relate ako kasi same with you. Sobrang introvert din ako. Ako din. Kapal mo, extrovert ka. Pero kasi natututunan naman yan. Nade-develop. Oo naman, bro. Nade-develop yan yung social dynamics. Lalo para sa pera, no? Bro, basta may TF nandyan ako, bro. Dito nga lang ako may TF na walang TF na nandito ako. Thank you dito, Mikey. Shout out. So sige, balikan na natin ulit to, no? So somehow, na-enjoy mo rin yung pandemic kasi since introvert ka, hindi ka kagaya ko na pero extrovert. Pero hindi mo na alam ano gagawin ko. Yun no? So, ikwento, dalin mo kami dyan anong sitwasyon mo. Nag-shutdown yung ABS. Walang basketball. Hindi ko alam ano anong gagawin ko, bro. So, puro ko PlayStation. Okay. Kasi iniintay lang naman natin matapos eh. Technically, there was a duration na iniintay mo lang matapos. Alam mo, 1 week, 2 weeks. So parang nag-ano ka lang, nagpo-procrastinate ka na eh. Tama. Ba't ako magsisimula ng bagong ganyan? Mawawala din naman, pabalik din naman tayo sa normal correct. After a few months, wait lang. Walang nangyayari. Ganun pa din. Ayun na. So pinasok ko na yung streaming kasi natuso streaming. Ano ang stream mo? COD. Okay. Warzone. Ayan, PlayStation, Warzone. Adik ako Warzone, bro. Sobra dati. COD, anong gamit mo? Cellphone or computer? Warzone. PlayStation. Okay. Buli ako rig, ganyan. So anyway, na-realize ko, pag nagsistream ako, mas marami nanonood pag naka-just chatting ako. Yung full screen ka, nagkikwento ka lang. Mas marami nanonood. Tapos biglang pag nag-start na ako maglaro, nawawala na sila. So doon ko na-realize na wait lang, baka hindi naman talaga ako magaling mag-code. Ano lang ako. Gusto nila yung PR mo. Kikwento ako, ganyan. So doon nagsimula, sabi ng best friend ko di ka mag-YouTube. Sabi ko, bro, nakaka-intimidate yan, pare. YouTube, thumbnail, malay ko kung anong content gagawin ko, di ba? Sige na, subukan mo lang. Sige, subukan natin. Sinubukan ko. Since magsisimula akong something, again, 4 years na wala sa naka-condo. Tawag ako ngayon sa parents ko. Rock bottom yun. Na, Dad, tanggap mo na wala akong income eh. Pwede ba akong bumalik? Doon ako sa basement. So doon nagsimula. Balik ako, basement. Okay. Sabi ko sa dad ko, Dad, syempre salamat, pero trust me, agad-agad aalis ako. The moment na mababangon ko to, alis ako. Goal ko noon 1 year. 6 months, alis ako. After 6 months, Dad, okay na ako. Alis na ako ulit. Sure ka ba? Okay na ako. Walang problema. Okay, alis. So dun sa 6 months na yon, bro, wala akong ginawa kundi yun. Pandemic eh. Wala akong ginawa. Pare, naglalabas ako 7 videos a day. Saan yan? Sa YouTube. Mikey TV. Mikey TV. Nabuta mo Mikey TV? O yun. 7 videos a day. Monologue. May balita. Salita ako. Interview. Kung ano-ano nga yan eh. Kung ano-ano na lang, bro. 7 videos a day. Lahat pa ng player, mga board. So, isang text mo lang. Ako na ba? Ikaw naman. 7 videos a day. Yung max ko. Nag-9 pa ata ako pag may mga breaking news. Ganyan. 9. Puro ganun lang. 6 months. Puro ganun. And then after nun, alis ulit ako. Condo ulit ako. Renta ulit ako sa labas. Doon na nag-start yung parang, okay, wait lang kasi nagiging normal na eh. Hindi na masyado YouTube eh. Kasi wala nang oras tao na 1 hour ka nasa tapat ng computer, di ba? Podcast nga, pinasok ko. And then after podcast, Instagram, may na-meet kaming manager, pinasok ko yung damit, slowly nag-ano na. Pero yung pandemic, yung 6 months na yon,
Bro, 7 a.m. to siguro 10, 11 p.m. Talagang Shoot, edit. Kaibigan, wala ka tutulong eh. Wala. Record, So, ikaw edit, lang lahat yun. thumbnail. Wala, paulit-ulit. Ikaw lang lahat, bro. Cut, tsaka yung cut mo, bro. Di ko alam kung meron ng mga nagagamit ngayon, pero wala namang cut ng dead air dati. Oo. Wala. Ima-manual mo lahat yung dead air, bro. Pansin mo, lahat na interview ko, tok, ganun. Walang, yung nag-iisip, wala. Sakto mo lagi. Talagang walang moment dun sa buong video na walang nagsasalita. So, ikakat mo yun. Sa 2 hours, kakat mo lahat yun. Mano-mano. Mano-mano lahat talaga. Correct. Dami nun. Cut. Na-monetize mo yan? Oo naman. Talaga? Laki talaga. Malaki. During that 6 months? Malaki. Oh. Pinakamalaki ko nun. Para lang medyo may idea. Parang kay idea Sana sila. huwag kayo mayabangan. 250 In a month? in a month. Sabay ka lang, videos ka lang. Pero hindi sustainable. Bakit? Nawawala na yung... Nanonood. Drive. Hindi, nawawala yung nanonood eh. Kasi naging normal na yung buhay eh. Lumalabas na bro eh. Kaya lang naman kasi hindi naman million yung nanonood sa akin eh. Pero anong panlaban ko nun? Interview. 1 hour. 1 hour 30. So kung hindi man million ang nanonood, yung watch hours ko, ang taas. Haba. Kasi kung may makatapos lang ng mga 1,000 dyan, 1 hour 30 yun eh. Versus 1 million views nga, pero 10 seconds, 15 seconds. Hindi, di ba? So ang laban ko nun was watch hours. Mas maraming ads. So umabot ako ng 250, 220. May isa akong stretch dun sa 6 months na yun, 3 straight months. 230, 250, 240, ganun eh. So medyo may puhunan ka na ngayon. Nung medyo na-realize ko na, wait lang. Mismong guest hindi mo na ma-invite talaga kasi, normal na lumalabas na ulit. So, doon pumasok yung podcast. Podcast na ako. So, ang sabi ko, wait lang. Ang content ko shouldn't rely on someone else. Okay. Because if my content relied on someone else, kung wala yung someone else na yun, wala akong content. So that's when I realized my content should be me. Correct. Ako na yung content. So doon ako pumasok sa podcast. Ako na yung nagsasalita. Hindi na, kumbaga, kung in-interview kita, hindi fans mo ang manunood. Kaya lang naman nanood dahil sa fans mo eh. Correct. Paano pag hindi na ikaw ini-interview ko? Nasa na? Wala nang following. So slowly, nawala man, bumagsak man yung YouTube ko, pero naka-form ako ng community na ako talaga ang pinapanood. So yun yung slowly binild mo ulit. Hindi man ako sobrang kumikita ngayon sa YouTube, 'di ba? Pero because of that, Instagram ko, TikTok ko, doon ako ngayon. So nag-shift ka na ngayon. From pandemic life na bored lahat sa bahay to 6, 8, 10 second content. Yun na ngayon yung may value ngayon. So, shift ka lang slowly. Diba? Pero ito bro, nakikita ko sa'yo. Ang nakukuha mo or yung attitude mo na meron is, I guess yung work ethics eh. Pag nakita mo talaga na gusto mo siya. Pag na-addict ako, bro. Pag na-addict ako, bro. Grabe yung Dive focus. talaga. Sige, nakuha to sa basketball. No? Pag na-addict. Kaya hindi ko kayang kaya niloloko ko sarili ko. Kung nyari, balik ako basketball pero may iba na akong ginagawa. Hindi talaga eh. Talagang aabot sa point na obsessed. Ma-obsess ka eh. Kasi pag nakaranas ka ng resulta eh. Correct. Nakaranas ka ng Nakaka-addict yung resulta. Okay to kumita ako ng ganito Ngayon, sa content creation, addict bro. Talagang gawa ka lang ng gawa ng content. Kahit bayad, hindi bayad, gawa ka lang ng gawa. So, hindi ko ma-imagine sarili ko. Hindi ako ma-obsess eh. Same time, adaptive ka. Kasi ang dami mong tinagay eh. Dami bro. Alam mo ba nag-grab driver ako? Talaga? Grab driver. So, kasi nung nag-retire ako, entitled niya ako eh. So, nag-grab driver ako. Para lang mabaon sa, makabangon. Hindi, ma-humble down ulit. Humble down. So, nag-grab driver ako literal. Tapos in my head, makakilala sa akin. Puta, may mga nakakilala sa akin. Uy, di ba ikaw si ganyan? Grab driver ako. I mean, hindi ko minamalit yung mga grab driver sa yan. Pero I'm just saying, pinapasok ko yung mga blue collar. Tama ba? Blue collar? Di ba? White yung di ba? Blue. I wanted to experience the feeling. Nag-drive ka ng 1 or 2 hours na traffic. Tapos, bigay sa'yo 200, 300. Agad. Gusto ko ma-experience yung subukan natin to. Kaya ang laki ng respeto ko. Kaya pag nag-grab ako ngayon, nagtitip ako. Kasi
Naranasan mo eh. Kasi naranasan ko may barat eh. Na hindi nag-tip eh. Or yung humihingi pa ng sukle. Yung putangina 15 na lang, hinihingi mo pa yung sukle sa akin. Correct. So ngayon ako, pag nag-grab ako, Keep the change. diba? Which hindi na ako nag-grab. Pero nakita ko, may bago kang... Pero like, yun nga yung point ko. Parang, ma-experience ko lang. Gusto ko ma-experience na blue collar para mawala yung entitlement ko. Lahat ng kikitain ko from here on out, tinrabaho ko. Diba? Ganda no? Dito sa sinasabi mo tsaka yung being adaptive and diving mo. In long term, ewan ko na pag-isipan mo na to na anong nakikita mo ngayon na somewhere direction mo or maybe yung kanina na sinasabi mo na anything na something that you wanted to climb. Yeah. Ano yun sa'yo ngayon? Since wala namang corporate ladder, wala diba? Walang position eh. So, wala naman tayo. Actually, yun din ang struggle ko minsan. Since wala kang nakikita. Walang path. Kunyari, manager ka. Ito yung next. Wala kang alam. Kaya hindi ko nga alam kung nasan ako sa mundo ngayon. Like, I ask my corporate friends na parang, ito yung kinikita ko a month. Anong posisyon na ako na ngayon? Technically. Like, hindi mo alam kung nasaan ka sa mundo. Right. Hindi mo alam kung ano yung status mo, which helps me. Kasi, kunyari, may pera. Hindi ko alam kung mayaman ako eh. Nandun ako eh, na parang mayaman ba ako? Kasi hindi ko naman alam eh. Wala kang pagbabasihan. Wala kang pagbabasehan. Tapos, hindi rin naman pare-pareho yung kita mo every month. So, it works for me because hindi ako makarelax. Yeah. Kunyari, ito yung pera ko ngayon. Malaki na ba to? Hindi ko alam eh. Diba? Nakabili ako ng kotse. Ito na ba yun? I mean, hindi naman ako insensitive sa mundo na alam ko naman na yung buhay. Alam ko gaano kahirap ang buhay. Pero hindi ko mag-gauge talaga in terms of success. Am I successful? Am I not successful? Hindi ko pa alam. Do I need more? I definitely want more. Diba? So, it helps me also na wala kang basehan. So, wala. Climb ka lang ng climb. So, wala ka ring ceiling. Wala bro. Climb ka lang ng climb. Climb ka lang ng climb. Last year, di ko naman akalain na makakabili ako ng kotse. Last year bro, nung nagtitingin ako ng mga kotse, ang una ko tinitingin ng mga kotse, ito yung price range. Ito lang siguro kaya ko. Ito lang kaya ko at the moment. Di ko naman alam na by December, ito na pala yung kaya ko. Dati sedan tinitingnan ko. After nun, subcompact. Ito yung mga China cars tinitingnan ko. Hanggang dito lang siguro kaya ko kasi ito lang. Nagulat na lang ako, pwede na pala ako bumili ng Subaru. So, yun yung mga bagay na hindi mo mag-gauge talaga eh. Tsaka wala ka namang yung set monthly eh. Walang fixed income. Wala eh. So, it's yung, okay, some people strive for the stability. Yeah. I don't want the stability. Correct. Because when I become stable, mabubore ako. Mabubore ako pa. Knowing na 200, kanyari 100, per month. 100 o 200. Knowing yun talaga kikitain ko per month. Tamarin ka bro, mo, hindi. Tatamarin ako. Tatamarin talaga ako. Correct, gusto ko yung uncertainty. Gusto ko yung nagigising ako sa umaga tapos, paano tayo kikita today? Magkano kikitain natin today? Tapos, ang ginagawa ko ngayon, sandali lang. Kahapon, ito yung kinita ko. Ngayon, ito lang. Pero yung mamat mo bigla. Kunyari lang ha. Hirap magano, pero kunyari lang. Meron akong ginawang something na 10,000 lang in one day. Which is a bad day. Technically a bad day Di naman sa pero technically a bad day. Mamat ko, times 30, 300. 300 pala yun. Tama, di ba? 300. 300 pala yun. 300 pala ako. Kung gagawin ko to araw-araw, 300 pala ako. Parang malaki yun sa corporate Di ayos na yung araw ko ngayon. Di ba? O kung bukas, maganda-ganda yung araw ko. So, it's that waking up, not knowing. Tapos, hindi ko alam kung anong kikitain ko this month, bro. Hindi ko alam eh. And it also helps me. Hindi rin ako tapo ng pera. Correct. Paano pag zero ako next month? Correct. Diba? Ganda na. Tsaka for me, kung sasumap ko to living in the moment. Sobra bro. Sobra bro. Living in the moment na whatever happens ngayon. And kasi, tanong ko sa'yo, anong gusto mong mangyari? Hindi ko alam bro eh. Hindi mo alam eh. Talaga ceiling eh. Pero yung ngayon, kaya siya sobrang adaptive dahil kung ano yung bato ngayon eh. Kumbaga kung ano ako ngayon, tumatama ako ngayon, gumaganda ako ngayon sa TikTok, sa Instagram. Yun lang ginagawa ko. Kumbaga, susunugin ko hanggang maubos to. Kumbaga, hanggang uubusin ko muna. Pag naubos na,
ano sunod. Transition. Diba? Pero, ang akin naman, ang challenge is, wag maubos. So, you keep evolving, you keep trying new stuff, para hindi ma-bore yung mga listeners, yung mga viewers ninyo. Diba? So, yun yung challenge ngayon. Hindi ko talaga alam. If you ask me now, nasan ako in 5 years? Ang sasabihin ko lang sa'yo, nakabili na ako ng ganyan, nakabili na. Yun lang yung ano ko. Yun lang ano ko. Like, pera-wise. May goal ako pera-wise. Pero like, ano nang ginagawa mo? Hindi ko alam. Hindi mo pa sure. Baka mag-iba, baka mag-stay. Ang sa akin lang, ang iniisip ko lang is, mas mayaman ako in 5 years. Kasi nagtatrabaho ko kung ano man yun. Nice. Kung ano man yun. Mag-a-adapt ka kung anong meron. Yung mga tao kasi na stability yung pinipili. Sometimes yung safety. Which hindi mo naman masisi. Yung masisi. Pero this pandemic made us realize na walang stable sa mundong. Walang stable. Yung akala nilang employment na stable ka dito. Okay na, no? Kahit malaking kumpanya, di ba? Oo, tanggalan eh. So anyway, sige no, let's wrap this up no kasi ang dami nating napag-usapan dito, Mikey, at ang dami no, hindi ko ma-summarize sa sobrang dami. Siguro ito na lang. Para sa mga nakikinig sa atin, no, sa mga listeners natin, ano tingin mo yung top 3, no? Top 3 na lang. Success principle na ma-share mo sa kanila. Paano sila magiging successful kagaya mo? Top 3? Well, manifestation, lagi ko inaano yun. Okay. Lagi ko minamanifest yun. Fake it till you make it. Yung mga normal sa akin yan eh. Ano sa akin yan eh. Kumbaga, unahan mo na. So law of attraction, you believe in law of attraction? Unahan mo. Hindi ko sinabing magyabang ka, hindi ko sinabing gano'n. Pero the way, kumbaga, kung itong taong to, ito yung naabot, ano bang ginagawa ng taong yun? Gawin mo yun. Modeling. I-manifest mo, hindi yung, kumbaga, kailangan mo din i-humble sarili mo na aminin mo sa sarili mo, hindi ko pa alam paano maging successful. If you're not successful and you want to reach success, you have to sit back and say, hindi ako successful eh. So meron akong ginagawang mali. Meron akong ginagawang mali or may ginagawa akong kulang. So you have to open yourself up. Talagang I'm very observant of the people around me. Talagang mahilig akong tumingin na ano ang ginagawa nito? Paano kaya diskarte nito? Ganyan. Ganyan ako. Hindi ko naman sinasabing gagayahin mo from, di ba? Exactly. Pero inaaral mo yung mga around you. So I really believe in manifestation and I really believe in faking it till you make it. Talagang nagbago buhay ko nung nag-shift yung utak ko na, alam mo, subukan ko nga maging mayaman. Kahit wala man akong pera. 'Di ba? Hindi naman, 'di ba? Subukan ko lang mag-experience ng magandang bagay. Nung na-experience ko na, puta, sarap ng bagay na to. Ayoko nang mawala to. Gagawa na ako ng paraan para ganito lagi. Gagawa na ako ng paraan, ito lagi. 'Di ba? Sabihin mo mang magastos ka or whatever, tinatrabaho mo kaya gusto mong, 'di ba? So, yun, ako naniniwala talaga ako, kailangan mo unahan. Kailangan mo unahan. Hindi pwedeng inaantay mo lang. Hindi pwedeng inaantay mo. Correct. Para mas mabilis siya dumating, mas mabilis siya ma-manifest. Oo, and enjoy. Yun na rin siguro yung pangalawa. Kailangan mo enjoy the process. Enjoy the process. Hindi, results are fun. Yeah. Results are fun. That's kumbaga, when you get the paycheck, that's fun. When you get the success, the recognition, that's fun. Pero it's also fun to work. Alam mo pare, meron akong na-realize na utak ko. For the kalahati of last year, pinupush ko sarili kong makabili ng kotse. So, yun yung isip ko lagi. Gabi-gabi, nag-YouTube ako. Nagnanasaan mo, no? Oo, nag-YouTube gabi-gabi. Lahat na lang ng kotse, nakita mo lahat ng features, nakita mo na, di ba? Yung test drive, lahat, pinanood mo na lahat every night. O kaya relo. Si Kako. Kilala ko lahat. Hindi naman ako car guy, pero kilala ko na lahat yan. Tapos after nun, minamanifest mo. Trabaho. So every time ipapasa ko, dagdag. Nung nabili ko na, syempre masaya ako. Masaya ako. Ngayon. And then sabi ko kay CK, babe, ano yung sunod? That's next level. Kasi nga, there's fun in getting it, but there was also fun in working for it, pare. Yes. There was also fun in it. So ngayon, kailangan ko ulit yung challenge na yun. Diba? Kailangan ko ulit yung challenge na yun. Anong next? Diba? So, greedy man yung dating. But again, at the same time, wala kayo nakapakan tao. Sarili mo china-challenge mo. Ano yung next? Correct. So ngayon, meron talaga akong mga, okay, ano yung next na gusto kong bilhin na mahal? Yun yung gusto kong i-goal ngayon. May next project relo ba? Ano ba? Relo? Well, it's like kasi sinasabi kay CK, yung mga bahay, normal yan eh.
Normal yan. Pag-iipunan mo naman talaga yan, bro. Correct, correct. Kondo, pag-iipunan mo yan, di ba? Necessities mo, pag-iipunan mo. Mhm. Normal yan eh. Those are part of your daily... It's just part of your finances. Mhm. I wanna go more. Ano yung luho na gusto Beyond kong that. bilhin? Yeah. Hindi porket bumili ako ng magandang relo, hindi ako kumain. Mhm. Yun yung mga tao kasi pare, parang Labo meron kang ganda lalo, hindi ka man kalakakain. Oo. Sandali lang, time out. Sino nagsabi hindi ako kumain? Di ba? What I'm saying is, you cover your necessities Mhm. and go then beyond. what? So ako, ito na agad yung titingnan ko. Ito kasi, ano to bro? Matik yan eh. Ano naman, bro, basic na to Basic Hindi yan. ka mabubuhay pag wala Hindi ko na pinag-iisipan yun. Saan kami Oo. magde-date ni CK? Mhm. Paano kami, di ba? Yung gas namin, hindi ko na Mhm. pinag-iisipan yan, bro. Matik niyan. Matik na to. Pag-aaksayahan ko pa ba ng pagod to? I Hindi mean, na. mentally, hindi na. Ito ang pag-aaksayahan ko. Kasi pag nakuha ko to, ibig sabihin, na-cover ko to eh. Correct. So, you want more. Whether it be, grabe ka naman, bumili nga ng ganyan. Grabe ka naman, di mo naman kailangan ng ganyan. Sorry. Na-covered ko lahat to eh. Hindi ko kasalanan yun. Wag mo akong sisihin kung gusto ko nito. Diba? Wag mo akong sisihin. May mga tao kasi parang, may mga tao kasi parang, yapang mo naman, bumili ka pa ng ganyan. Maasam ka ng ganyang relo eh. Kinover ko to eh. Tanong mo si CK, masaya naman si CK. Hindi ko naman siya ginuguto. Hindi naman si CK yung tipong, oy, may biniling bagong ganyan si Mikey. O kaya yung Subaru, o may bagong kotse si Mikey. Nagutom ba si CK? Hindi naman siya nakaranas. So, yun yung parang more. You want more. This is bare minimum, bro. Yeah. Yes. Correct. Hindi ko sinasabing, again, there's levels to it. Hindi ko sinasabing kailangan everyday fine dining kayo. Hindi ko sinasabi yun. Hindi ko sinasabi yun. I'm just saying necessities Yan. covered. Correct. Hindi kami ano ni CK, bro. We're very... Kain kami. Nagkakarinderya, kain kami. Pero syempre, pag date kami, okay. Yeah. Pero I think the goal is knowing na you're free. That's one more thing. Freedom. It's freedom. Yeah. You know what? Nung una ako nakatikim ng pera, ang saya mag-shopping. Mhm. Di ba? Sobra. Shop. Now, since tapos na ako doon sa hoard stage ko, may stage ako nag-hoard talaga ako. Mhm. Ano na ako ngayon, bro? Like, kunyari, naglalakad ako ng mall. Just the thought na pag may nakita ako, pwede kong bilhin. Kaya kong bilhin. Yeah. Just that thought, even if hindi ko binili, Mhm. masaya na ako nun. The thought of date kami ni CK, bibigyan mo sa kanya, bibigyan siya ng menu, bibigyan ka ng menu, tas hindi mo iniisip. Kung gutom si CK, di kumain siya kahit anong gusto niya. Mhm. May gusto siyang tikman, o di bilhin mo, Afford take out mo. na lang natin. Yun yung, to me, that is the life. Yeah. Agree. It's yung nagda-drive ka, hindi mo laging titingnan yung gas mo. Gas. Correct. Yun yung, You have the options. yun yung ano mo, yung aasamin mo. Mhm. Hindi mo pinoproblema yung Correct. pagkain, Correct. ganyan. Tapos minsan, binangga ako ng motor nung last week, pinayos ko yung kotse ko, syempre gastos yun. Yun yung parang, okay, kasi may panggastos ka. Hindi ka tangina, paano to? Di ba? Binangga ako ng motor, lalamove. Nako. Isa lang masingiling ko pa. Correct. Bagong-bago pa naman ang Subaru. Di ba? Pero grabe yung buisit ko noon. Kasi walang kalaban-laban. Tapos binangga mo ako. Tapos ngayon ako ang gagastos. Tapos ikaw, syempre, kupal ko naman, pare. Kung singiling ko pa, di ba? So, sige na, kuya, ako nang bahala. Kumbaga, in my head, piniyayaan ka ng Diyos eh. Di ba? So, yun yung freedom na underrated. Sobrang underrated yung freedom. Yun yung sinasabi sa inyo. Maganda man damit mo, maganda man relo mo, maganda man kotse mo. Pero kung wala ka nung sense of freedom mo, na pupunta ka, chill ka lang, Starbucks ka, order ka kahit anong gusto mo. And these are, bro, hindi naman sobrang mahal mag-Starbucks. Correct. Pero yung peace of mind mo lang na Okay ako dito. pwede ako mag-Starbucks. Kahit kailan ko gusto. Kahit ayaw mo. Kahit simpleng tao ka, hindi ka nag-Starbucks, hindi ka kumakain sa mahal, kahit simpleng tao ka, okay lang yun. Pero alam mong kaya mo. Yeah. There's a sense of, Bro, gusto ko lang to, call out. First time ko lang marinig na yung bright side na entitlement. Ang pagiging in what? entitled. Which one? Entitled. Nung, maybe that part na kung sakali na mayaman ka, tapos nagfe-flex ka, sama ko sa'yo. Sama ko Matuto ako dyan na somehow yung entitlement. Kasi some people would rather hide the yaman. Yaman, success. Kasi baka masabihan ng mayabang. No. Okay lang sa akin yung ganun. Meron naman talaga mga introverts Pero I was inspired by extroverted mayamans Yeah. So they inspired me.
So, I have no problem kung marami kang pera. Be simple. Yeah. Okay lang yun. Walang problema yun. Mhm. Ina-inspire ako sa extrovert. So, wait lang. Time out. Baka pwedeng may ma-inspire ako na... Kasi kung hindi ka magiging... Kung walang mag-i-inspire, walang mai-inspire. Agree. So, ang akin is... I've reached a certain level of success. I'm not there yet, pero malayo na. Like kung sinasabi, malayo na, pero malayo pa. So, I've reached a certain level of success. Pwede naman ako mag-chill na eh. I mean, ayoko tulungan yung mga growing, yung 20s. Diba? 30 na ako. 20s. Pero hindi, sama-sama tayo eh. Nagawa ko, Brad, ba? Kaya bro. Maniwala kayo sa akin, kaya. Correct. So, I have no problems with the introverts. Ako lang, yun yung pinasok ko na parang, uy, okay meron ka naapektuhan. Yeah. Yung naglalakad ka, may babati sa'yo na, uy bro, bumili ako ng, diba, may chariol ka, may seiko. Uy, bumili ako bro. Dumiday na ako ngayon. It gives me parang a sense of purpose na, diba? Yeah. At the same time, pinagkakakitaan ko rin naman kayo lahat eh. So, diba? Correct. At the end of the day, Win-win bro, pa rin naman to. diba? eh. Nakita ng brands, puta, bumibili ng mga Seiko dahil kay Mikey. Sama tayo dyan. Okay. Kumbaga, pwede naman yun, di ba? May benefit kayo, may benefit ako. Pare-pare tayo may benefit. Di ba? You add value to me, I add value to you. Yeah. Yun yung sinasabi ko. So, wala man akong problema dun sa mga hindi nag-flaunt. But there's a thin line nga. Kasi pag nag-flaunt ka, meron at meron kang haters, bro. Kasi depende where you're coming from din. Oh, meron ako nakakaaway na hater kanina na tangina, diniin ako ng diniin kasi naka-Subaru ako, di ba? Na parang pangit daw ng Subaru ko. Tinanong ko. Pinapatulan mo. May mga iba pag may oras ako talaga. Trip ko lang. Tsaka internal, bro. Hindi ko nilalabas sa public. Nalaman ko, sa tatay niya yung C63 ba? Sa tatay niya, nalaman ko. Sabi, uy, ganda ng kotse ng daddy mo Tapos di na siya nakasagot sa akin. Like, di ko naman niyayabang para mayabangan kayo. Niyayabang ko para maka-inspire. Tsaka at the end of the day, bro, pag may nagyabang, hindi scroll up ko lang. Correct. Ba't ako maapektuhan sa'yo? Kahit hindi ko trip. Correct. Yung pinagyabang mo, pare. Ba't ko sisirain yung inner peace ko para sa'yo, bro? At the end of the day, peace is peace, bro. Yeah. Pag binigay mo sa akin yung peace mo, kahit hater mo ko, wala, nanalo mo, bro. Binigay mo sa akin yung peace mo eh. So, meron din naman akong mga content na hindi ko trip eh. Correct. Pero hindi ako pupunta. Hate ko siya. Paano yung peace ko? Yung peace ko importante yun for my well-being. At saka para dun sa grind ko eh. Priceless yan. Ko bibigay, diba? So, hindi ko din mag-gets talaga minsan. Insecurities na lang din nila siguro sa sarili nila yun. Reflection nila yun. Ngayon, sa sarili pare, nila. meron akong, ang kagandahan kasi nung sa na unconsciously nabuo ko sa Instagram o sa social media, nakita nila yung start eh. Correct. So nakita nila yung build eh. Nakita nila yung build. Imagine mo kung ngayon pa ako tumigil. Then people will, yun yung mga talagang sumusuporta sa amin. Sobrang yumabang hindi mo na sinishare sa amin. Yun yung ayoko. Yeah. So I continuously share. Sige, ito last na to close this. Dito Mikey, ano yung biggest impact na gusto mong iwan sa mundong to? Impact. Kasi parang tingin ko, tapos ka na dun sa tapos ka na dun sa kumbaga sa Maslow's hierarchy of needs, tapos ka na sa basic necessities, sa needs. Tapos ka na dyan nakapag-provide ka ng, nasa luho ka na nga. Kaya mo na rin provide eh. Next level mo kasi dito yung yung impact na sa mga tao. It's being someone who is able to push people to keep working. Being an example. Si Mikey nga nagawa eh. Diba? I started from nowhere. Si Mikey nga nagawa. Kaya ang content creator pare. May pride yung content creator na content creator talaga ako, bro. Iba yung sikat na naging content. Kasi sikat ako eh. May 500,000 followers ako. Artista ako, player ako, nagkaroon ako ng 150,000 followers. Okay, pwede na ako maging content creator. Influencer na ako. Hindi. Iba yung content, walang mainstream. Gumawa ka ng content. Yeah. Yun ang mas nakaka-influence. So, someone might influence you to buy something, but who's gonna influence your life? Right. Iba yun eh. Iba yung influence na may bibilin ako dahil, di ba? Ngayon, kunyari, may artista akong, Michael B. Jordan. Minsan, pinapanood ko, ganda ng style, na-influence niya akong itry to. Yung gandun lang influence niya sa akin. Hindi niya ako may influence in a way na, pare si Michael B. Jordan. Hindi.
sikat ka na eh. Di ba? Hindi makita kilala nung nandito ka eh. Pero syempre, kay kwento nila, magigets mo. Pero iba yung nakita mo talaga. Yes. Iba yun eh. Iba yung nakita mo Na-document talaga. mo pa, no? Oo, na. Dati, nasa basement lang to na. Bahay ng nanay niya, ng tatay niya. Tapos ngayon, ito na. Di ba? Again, it's yabang. It's ganun eh. Yeah. So, yun yung impact na gusto ko na Ganda. maiwan. Na hindi man, kumbaga, sama-sama tayo. Yes. Kayo din. Kita-kita nga sa taas. Correct. Kita-kita sa taas. Wala pa ako doon ha. Hindi ko kayo iniintay. Magkikita pa lang tayo. Sama-sama tayo Diba? nasa journey. Oo eh. Correct. So yun yung parang kailangan maintindihan ng tao. Masaya yung results. Again, masaya yung results. But it's the working your way up there. Yun yung iba-iba. Ngayon, maraming times, pagsakay namin ng kotse ni CK, upo kami doon, traffic, parang, babe, grabe no? Like, yung mga small things. Yeah. Grabe no? Kaya ngayon si CK, nakakabili na siya ng kung ano-anong gusto niya. Parang, grabe no? Like, hindi namin in-expect. Yeah. Hindi namin, kumbaga, we worked blindly. Trabaho ko lang ng trabaho. I didn't know in 2020 or 2021, 2022 that I will be able to be here at 2023. Yeah. Wala, blindly lang. Bahala na. Tapos biglang ngayon. Kaya may moments talaga. May moments talaga na parang iniisip ko yung mga dati ko na pag nag-date kami ni CK, may meal ako, may meal ka. Wala na tayong bottomless iced tea po. Wala na tayong ganun, di ba? Wala na tayong price dito, pika-pika dito, may sushi pa. Wala ganun. Ayun lang. Oh, may meal ka. Ano pa, usually rice bowl lang. May rice bowl ka, may rice bowl ako. Okay na yun. Tubig. Okay na tubig. So soft drinks tayo, doon na tayo. Bibili tayo sa labas kasi soft drinks dito mahal. Diba? Yun, gandun lang tayo. Minsan, scroll down ko yung feed ko. Dati, mga naka-chucks lang ako. Isa lang chucks ko. Tapos, sakit ko pa dati, kino-convince ko sarili ko na okay na ako dito. Pwede na to. Yun din, sakit yun, bro. Correct. Sakit yun. Settling for less. Sakit yun. Tapos, kino-convince mo sarili mo na simpleng tao ka. Simpleng tao. Mo pinaglulokong simpleng tao. Mo pinagluloko. Pag nagkaroon ka bigla, kahit yung pinakasimpleng tao, bigyan ko ngayon ng 10 million. Sabihin mo sa akin kung magiging simple yun. Sabihin mo sa akin kung biglang hindi pupunta yun ng kung anong kotse or damit. Bibili ka bigla. Shopping spree yan. Now, if you get the 10 million and you decide, I want the simple life, then so be it. Pero ba't mo inunahan na simpleng tao ka? Huwag mo unahan. Correct. Diba? Justify lang. Gina-justify mo lang eh. Nandi, kaya ako nandito kasi simpleng tao. Ulul. Tamad diba? Tamad ka. Hindi mo alam kung paano mo gagawin. Correct. Hindi. Dumating ka muna doon. Sabi ng tao sa akin, bakit si Mark Zuckerberg white t-shirt lang? Nandun na siya. Nandun na yun eh. Choice niya mag white t-shirt. Ikaw, Mayaman ka muna. white t-shirt lang ang kaya mo. Literally. Diba? Magkaiba yun. Magkaiba yun, bro. Give yourself a choice to wear the white t-shirt. Huwag mo sabihin sa akin na white t-shirt lang ako kasi si Mark Zuckerberg white t-shirt lang. So white t-shirt lang ako. Okay na to. Okay, pero huwag mo i-justify. Huwag mo na isama si Mark Zuckerberg kasi bilyonaryo yung taong yun eh. Gusto niya mag white t-shirt. Ikaw, yan lang muna. Now, okay lang kung doon ka magsa-start. Okay lang yun. Nag-start ako sa joggers, nag-start ako sa white. Okay lang yun. Pero hindi ko ginastify. Yeah. Nandito ako ngayon, humility, nandito ako ngayon. How am I gonna get to a point na naka-white t-shirt lang ako, pwede ako mag-white t-shirt. So, huwag mo i-justify. Yun yung sakit ng tao, bro. Justify. Napaka-solid mo, Tito Mikey. Maraming salamat sa'yo. Salamat. Alam mo, personally, gusto ko magpasalamat sa'yo, Tito Mikey, kasi sinalba mo ako eh. Dahil paano kita nasalba, Brad? pare. Nalunod ka ba, Brad? Ganito nangyari. Last year, mga mid o fourth quarter last year, binabash, kasi Tito Pormahan talaga ako since 2017. Tito? Oo, kasi yung mga brad ko sa Mason, mga tito yun eh. So, Ngayon, gusto ko maging cool na bilo. ngayon yung titulo ka. So ngayon, mga last year, binabash ako ng mga Gen Z, ng mga tropang Gen Z. Otits ito, isa pa to. Binabash ako niyan. So, Tito Mikey, sabi ko sa'yo, bumigay ako. Tits. Bumili ako ng Jordans. Bumili ako ng oversized t-shirt. Buti na lang napanood kita. Bumalik ka na, Brad. Na, Tito. Ito yung nasa puso ko. Dati pa, nagpadala ako sa inyo. Nagpadala ako eh. Sabi ko, hindi, may kakampi ako. So maraming salamat sa iyo. Alam ko, sobrang sikat mo ngayon, mainit na mainit sa social media, pero sa mga hindi nakakalala sa iyo, saka ba nila makikita?
sa lahat. Instagram, TikTok, Facebook. Puro Mikey Reyes lang. Hanapin nyo lang doon. Mga Mikey kalokohan Reyes. doon. Mikey Tapos, salamat, brother. Thank you very much. Nag-enjoy ako. Thank you. Thank you. Maraming salamat sa iyo. At kung nag-enjoy kayo guys sa mga episodes namin na ganito, please make sure to subscribe in our YouTube channel. I-follow nyo kami sa Spotify, Instagram, TikTok, and Facebook. And mag-join ka sa Facebook community namin called nakalimutan na. Men's Self-Improvement. Men's Self-Improvement, no? So kung nagustuhan mo to, pakishare mo na rin, i-like mo kami, and of course, Tito Mikey. At dyan nagtatapos ang episode natin. See you again next week. Ay, hindi pala next week, no? Next episode. Next episode ng Timbawa Podcast.